Ulitin natin mamaya. Dito ulit tayo, JR ha. Hihintayin kita. Isa akong madre. At aaminin ko, nabigo ako sa pag-ibig. At ito ang naging dahilan kaya nagmadre ako. Actually, kaya nabigo ako kasi hindi ko binigay sa kasintahan ko ang vague letter V na itinatago ko. Kasi ang goal ko sa buhay ay kapag mag-asawa na ako. Sa honeymoon ko ibibigay ang vague letter V ko. Kaya nanghingin sa akin ng boyfriend ko, hindi ko binigay. At nag-break agad kami kasi hindi ko daw siya mahal dahil di niya nakuha. After namin mag-break, natatandaan ko, noong 22 pa lang ako noon at nasa high school ako, graduating na. After graduation, marami din ang sumubok na ligawan ako. Pero wala na akong sinagot ni isa man. Kasi ang nasa isip ko, yun lang ang gusto nila sa akin. Kaya lumipas ang 3 taon. Sa mga panahon na yan ay nagtatrabaho din ako sa iba't ibang fast food. Okay naman ang routine ko. Pero single talaga ako. Yung mga katrabaho ko may mga GF na. Ako, focus lang ako sa work ko. Nang makilala ko si Ate Nena sa isang mall. Kasi mahilig ako mamasyal mag-isa. Sabi niya, nagre-recruit siya ng mga babae na magiging madre. Libre na daw doon lahat kasi may foundation na sumusustento. Napaisip bigla ako at natigilan. Kaya talagang nagpursige rin siya. Sabi ni Ate Nena, sige kung hindi ka pa handa kasi parang nagulat ka eh. Ito ang number ko. Tawagan mo ako at marami talagang kailangan sa simbahan. Baka matulungan mo rin ako. Sige po, pag-iisipan ko. Sagot ko. Lumipas ang 1 linggo. At gabi-gabi talaga ako nag-iisip. Sinisigurado ko sa sarili ko na gusto ko talaga. Hanggang sa itinutulak talaga ako ng isipan ko na ang lalaki. Titikman lang at iiwan pagkatapos. Walang pinag-iba sa boyfriend ko na hindi nakasubok sa akin kaya binitawan ako. Pag naiisip ko yon as in gusto ko na talaga. Nabuo tuloy ang pasya ko. Sabay tawag ko kay Ate Nena. Hello ate, nakapagdesisyon na ako. Sasama ako sa'yo. Gusto ko ang alok mo. Sige kailan po ang alis paluwas ng Manila para magsimula? Sige iha, linggo ng umaga antayin kita sa estasyon ng tren. Doon kasi ang pinakamalapit na daan. Sige po, good night po. At yun ang mahimbing kong tulog nang makapag-decide ako. 2 days na lang at aalis na kami. Nakapagpaalam na ako sa work ko at sa mga kaibigan ko. Dumating nga ako sa pagkakataon na lumarga na kami. Habang nga sa biyahe may kung anong bumabagabag sa akin. Di ko alam kung ano. Baka dahil curious ako sa... Di ko pa kasi natry tapos magmadre ako, walang partner yun. Then, ano kaya kung si father na lang? Wala din silang partner. Pero bigla kong inibang iniisip ko. Kasi feeling ko sagrado sila. Hanggang sa nag-start na nga ako na parang trainee at marami palang mga seminaryo. Nag-e-enjoy naman ako kapag naglalakad sila at napapadaan sa pwesto ko. Isang araw, naatasan akong punasan ang mga antike sa estatwa sa basement. May mga natambay palang mga estudyante na seminaryo. Dito daw sila nag-aaral kasi tahimik at focus. Yung 3 sabi, o labas na tayo, may gagawin ata dito. Nang marinig ko yon, sabi ko, okay lang maglilinis lang ako dito ng mga statue. Sister, dito lang ako sa tabi kasi tatapusin ko lang ito mga sinusulat ko. Sige, iyon ang banggit ko sa isang naiwan. Sister, ako nga pala si JR. Malapit na akong magtapos. Alam mo ba, ang dami-dami namin kaya kung saan-saang sulok ng simbahan kami nagsi-self-study. Yung 3, magbabasketball daw muna.
Diyan sa baba, kaya sadyang umalis na yon. Sister? Sana huwag kang magalit, may itatanong ako. Ikaw ba kaya nagmadre ka? Kasi nag-love life problem ka? Kasi sa 5 years ko dito, karamihan sa nakakausap ko ganun eh. Ikaw ba? Tanong ni JR. Ako? Oo, ganun nga. Iba habol sa akin eh. Ano habol niya sa'yo? Tanong ni JR. Ang ano ko, yun na yun. Ay, grabe. Yun pala. Naku, buti di mo binigay. Oo nga, kasi kung binigay ko, baka 10 na anak ko. So, ibig sabihin, di ka pa? Tanong ni JR. Hala, JR. Ano ba tong pinag-uusapan natin? Huwag kang mag-alala. Wala naman tayo sa banal na dako. Safe basement ito, kaya safe sa kwentuhan. Kung sagutin kitang oo, masaya ka na? Hindi pa. Meron pa sigurong masasaya, sagot ni JR. Sabay kindat sa akin. Napangiti ako. Di ko alam na yung ngiti ko ay magbibigay hudyat para yapusin niya ako ng bigla-bigla. Sabay lapat ng kulay pulang lipstick ko sa kanya. JR? Ano to? Ano to? Di ba di mo pa na-try? Sayang naman, di mo masusubukan. Lalo na kapag ganap na madre ka na. Subukan natin. Hanggang sa inilis niya ang mahaba kong mga takip. Nagkalat na lahat sa sahig. At mabilis na dinampot niya ang doorknob at nilak ito. At ibinalik niya ang kamay niya sa hips ko. Ramdam kong bumababa na ito. Paibaba ng pababa. Walang paawat. Tuloy-tuloy. Talagang mapapasounds din ako. Lalo na nang inilapat niya sa mga may bungad ang kamay niya. May kung anong umaagos na di ko napipigilan. Creamy talaga ang dami. At talagang tuloy-tuloy siya hanggang sa hinablot niya ang kurtina at isinapi nito. Tinulungan ko ng isa kong kamay at nailapat namin ang kurtina sa sahig. Doon niya ako inilapag. Medyo maalikabok pero wala na din namang pinansin. Nakalutang na nga ako noon at sounds ng sounds at nakapikit na talaga ako. Kasi nahagilap ko ang armas niya. Masyadong strong and feel. At unang hawak ko ng ganun. Bigla niyang inalis ang kamay ko at hinawakan pareho. At tumapat na nga ang mga sandata. Unti-unti niyang pinapasok sa pintuan at talagang hirap siya. Dahil alam niyo na, wala pa kasi akong una. At si JR na nga ito. Pinagpapawisan kami ng sobra. Andyan yung takot, kaba, excited at lahat. Nagsama-sama. Pinagpapawisan kami ng sobra. Andyan yung takot, kaba, excited at lahat. Nagsama-sama pero hindi kami natigil. Hanggang sa nagtagumpay siya. Napasigaw ako at pansin ko na mumutla siya. Yun pala, takot sa dugo. JR, bakit? Kasi nasobrahan ko ata. No, ano ka ba? Ikaw kasi ang nauna kaya ganyan. Sorry, nagulat lang ako, sabi ni JR. Nagpahinga siya at ibinigay sa akin ang damit ko. JR, kung alam ko lang na gano'n ang pakiramdam sa una, sana hindi na lang. At ang sagot niya naman, alam mo, sa pangalawa tayo mag-i-enjoy. Talaga lang ha? May plano ka pa palang ulitin? Oo naman, aayaw ka ba? Pagtatanong nito sa akin. Ulitin natin mamaya, JR ha? Dito ulit tayo. Sige, before bedtime. Daan ako dito, antayan tayo. Dumating na nga ang 10 p.m. Halos lahat ng mga pinto ay sarado na. At dahan-dahan na akong tumungo sa basement. Madilim ang basement pero bukas ang pinto. Pumasok agad ako at bigla akong hinablot ni JR. Na para bang sabik sa tubig na inumin. Ginawa niya agad. At lagi akong nagpapaubaya. Tuwing sasabihin niya,
Ang oras na nandoon siya, siguro sa isang araw 2 ulit namin ginagawa yun. Makalipas ang 1 taon, ay naging pari na siya at ako ay madre na. Sa malayong assign siya napunta at ako ay isa lumang simbahan. May mga palitan ng destinasyon at nailipat nga ang pari namin. Aaminin ko, medyo limot ko na rin ang mga kaganapan noon. At kung maitatanong nyo, ay bakit hindi ako nabuntis noon? Kasi may gamot siyang binili sa akin at pinapainom sa akin. Para daw safe ang ginagawa namin noon. Sobrang sipag ko sa simbahan. Dahil gusto ko na matakpan ang ginawa kong kasalanan noon. Pero di ko pa rin sigurado na kasalanan yun. Kasi hinahanap-hanap pa rin ang katawan ko. At biglang nagsigawan ang mga sister sa may bukana ng simbahan. Narinig ko, "Welcome back, Father JR! Almost 10 years din bago kayo nakabalik dito." At lumapit ako. Nakita ko si Father JR. Malaki ang tiyan. At lumapit ako. Nakita ko si Father JR. Malaki ang tiyan niya, pero ang mukha, guwapo pa rin. Parang may kulang sa inyo ha? O ayan pala ang pinakamasipag noon pa man. Si Mierna. Tama, naaalala ko pa si Sister Mierna ngayon. Kumusta ka na, Sister Mierna? Sabay kindat ulit. Ganon ang unang kita namin. Okay naman po, Father. Saan ka ba nakapwesto? Diyan lang po ako lagi sa may mga food offering. At medyo naglakad-lakad siya palayo sa mga sister. At banggit niya sa akin, alam mo bang ako mismo ang nag-request na mapunta dito? Kasi nabalitaan ko nandito ka pa rin. Anong ibig sabihin niyo, Father? Gagawin ulit natin? Diretsahang tanong ko. Ayaw mo ba? Tanong niya rin sa akin. Ano po eh. Then tumalikod ako at naglakad palayo sa kanya. Iniisip ko kasi, ano na naman ito? Akala ko tapos na yon. Pero parang binuhay niya ulit ang pagkadalaga ko. Naalala ko lahat ng ginawa niya sa akin. Sa oras na yon, tahimik na ang simbahan. Nag-iisip-isip ako sa may garden. Naglalakad-lakad. Na para bang may gusto ako gawin sa gabing iyon. Nang may nakita akong anino na sumusunod sa akin. Natakot talaga ako. Kasi noon pa man ay may gano'n na doon. Kasi lumang simbahan na talaga. Pero bakit mabango ang samyo? Amoy pabango at hindi bulaklak. Parang mamahaling pabango. Nang biglang hinaplot niya ang kamay ko, pagtapat ko sa may kanto ng garden. Papasok na yun papunta sa hagdan, pababa ng basement. Doon niya ulit ako dinala. At iba na yun. Kwarto na siya ng mga bisita at may malambot na kama. Doon niya na ginawa ang gusto niya. Nagpaubaya ulit ako dahil sabik na rin ako. Hindi lang halata dahil sa suot kong mahaba. At sabi niya sa akin, kung sabik ka, ako rin. Narinig niya pala ang pabulong ko na sabik ako. Tuloy-tuloy naming ginagawa yon at walang nakakahalata dahil wala namang nabubuo sa tiyan ko. Parang mag-asawa lang kami na baog kasi bawal magkaanak. Ang problema ko, itutuloy-tuloy ko lang ba ito? Kasi pareho naman namin gusto yon. Sana may makapagpayo sa akin kasi ganun pa man, naguguluhan din ako. Alam kong kasalanan ng ginagawa namin dahil parehas kaming alagad ng simbahan. Isa akong madre at isa siyang pare. Ano na kaya ang gagawin ko? Maglilipat kaya ako ng destino? O aalis na ako sa pagiging madre at aayain ko siya? Sana masagot niyo. Sana mabigyan niyo ako ng payo. Salamat.